Umayos ka kung ano-ano iniisip mo. Hindi ibig sabihin na gagawin kitang regular employee. Malalagay ka na agad sa design department. Kailangan mo muna patunayan ang sarili mo. Pero ayaw sa akin ni Ana. Hindi niya ako papayagan doon. Bukas, magsasagawa ako ng test. Kapag napasa mo, papayag ako na lumipat ka sa design department. Papayag ka ba sa challenge ko? Oo naman. Makinig ang lahat. May i-announce ako sa inyo. Dahil ang R&D team ay optimized at upgraded na. Ang Kafuzi Essential Oil na pinopromote ng kumpanya natin ay nangangailangan ng outer packaging. Napag-usapan na ng kumpanya ang design at magsasagawa ng design competition. Ang design department ng bank makakasali? Lahat ng department ay pwedeng sumali sa competition. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ang mananalo ay pagbibigyan ko sa gusto niya. Magandang opportunity to. Pwede akong sumali sa design department pag nanalo ako? Oo naman. Pero dapat manalo ka muna. Song Shaneng, may alam ka ba sa pagdidesign? Kapag na mukha mo mayabang kanina. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi mo naisip anong kaya mong gawin? Hindi niyo kailangan mag-alala para sa akin. 3 araw na lang, kasama niyo na ako. Sister Ana, narinig kong madaming napanalo na ni Design Award si Song Shaneng dati. Kapag nanalo siya, ano na lang iisipin nila sa department natin? Alam ko nang gagawin ko. Sa wakas, tapos na. Ayusin ko na lang yung iba bukas. Yun lang, at uuwi na ako. Ang Shaneng, pagkatapos kong manalo, papalayasin kita dito sa kumpanya. Ihahatid na kita pa uwi. Salamat, Nestor Hu. Ang lakas ng ulan. Naisip ko pala. Mr. Hu, mauna ka na po pala. I-revise ko pa yung draft ko. Teka lang, gabi na. Ito pala ang design ko para sa second generation product. Ang overall appearance ay makikita sa picture. Ito ay pure white, pure at minimalist, na nangangahulugan na mahalaga sa atin ang kalinisan ng produkto. Hindi ba't ito yung design na nagawa ko? Wow, tapos na ang competition. Tingin ko panalo na agad si Miss Ana. Tama. Design template ko to ah. Song Shaneng, hindi mo ba alam na pinaghirapan ko to ng 3 araw at 3 gabi? Dahil ba ikang secretary ni Mr. Hu? Tingin mo mananakaw mo na design ko? Song Shaneng, ang mga walang hiyang tulad mo ay walang lugar dito sa kumpanya. Tama, tanggalin si Song Shaneng dito sa kumpanya. Tumahimik kayo! Song Shaneng, mapapatunayan mo ba na sa'yo ang design na yan? Ito talaga dapat ang unang design ko. Mainly white, pure at minimalist. Sinabi ko na yan. Tulad ng mga produkto natin, tinatanggal natin ang harmful substance at pinili natin ang natural. May iba ka pa bang sasabihin? Hindi naman sa iyong design. Naisip ko ng mga babae para ding tubig. Ang Kafuzi Skincare ay nakakatulong sa hydration. Ang moisturizing effect nito ay epektibo. Moist at malinaw ang texture nito. Kaya, dinago ko ito ng transparent. Dinagdagan ko din ng water ripple design. Mukhang mas magandang design ni Song Shaneng. Mas maganda pa rin design ni Miss Ana. Sikreto siya gumawa ng bagong design nang di ko alam.
Mukhang may kanya-kanya tayo mga opinion. Song Shining, simula ngayon, regular employee ka na. Ikaw ng bagong designer sa design department. Salamat, Mr. Hu. Dismiss. Makinig ang lahat. Base sa performance ni Ana at Song Shining, nakapagdesisyon ng kumpanya na si Song Shining ang magiging leader ng second team sa design department. Para i-follow up ang bagong produkto, si Ana na former director ng design department, siya ay madedemote sa third team ng design department. Talagang si Song Shining ang nanalo. Ano naman? Nanalo lang naman siya sa kalandian niya. Dati si Mr. Wang kalandian niya. At nahuli sila ni Mrs. Wang. Song Shining, ginamit mo talaga ang kalandian mo para manalo sa akin. Anong pinagmamayabang mo? Na-record ko ang sinabi niyo. Ayaw ni Mr. Hu ang mga nagchichismisat at kapag narinig niya to, sigurado ako na matatanggal kayong lahat. Hindi pwede. Gumawa ka ng para Miss Ana. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na mag-sorry sa akin. And 3, 2, sorry. Ikaw. Sorry. Ay, teka. Ano yun? Hindi ko kasi marinig. Sabi ko, I'm sorry. Okay, mas malinaw ngayon. Makinig kayo, bukas aalis ako para sa business trip. Song Shining, maganda ka, sasama ka sa akin. Apo. Hindi ba't si Ana ang palaging sinasama ni Mr. Hu? Bakit si Song Shining ang isasama niya? Teka lang, Song Shining. Anong ginawa mo? Bakit pinili ka niya kaysa sa akin? Dahil mas magaling ako. Hindi kaya dahil man nangyari sa'yo ni Mr. Hu? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ikaw yan nag-set up kay Mr. Hu ng araw na yon. Ikaw yung naglasing kay Mr. Hu? Anong pinagsasabi mo? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba mismo? Inutusan mo yung babae. Naila ako sa kwarto. Kalokohan. Song Shining, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Mr. Hu, ang mga files at documents ay handa na po. Ang taong naglason sa'yo, nahanap mo na ba? Hindi pa. Pero malalaman ko din yun kung sino. Iimbestigahan ko pa. Posible kaya na si Ana? Siya nang sabi sa akin ng location ng hotel. Tsaka, kung alam niya ang nangyari sa atin. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mag-impake ka na lang muna. Opo. Magandang dilag. Halika. Papalagiyahin kita. Manyak. Ayun siya. Sakto. Sumama ka sa amin. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako! Gusto mo siya? Ibibigay ko siya para asawahin mo. Pwede mo siyang paglaruan buong araw. Tumigil kayo! Huwag niyo sasaktan! Mr. Hu! Pero na. Hahayaan mo sila makalis? Sabi mo magkakapera tayo sa kanila. Sabi ko sa'yo, huwag mo siyang saktan. Kapag naulit mo pa, lulumpuhan kita. Masakit ba? Hihipan ko para sa'yo. Isa pa. Okay. Okay na yan? Oh, sige. Salamat pala sa pagsagip sa akin. Empleyado kita. Kaya dapat kitang protektahan. Empleyado mo lang. Mr. Hu, sabi sa akin ni Song Shining nasaktan ka daw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukha ba kung di maayos sa'yo? Dapat kasi may bodyguard ka na ngayon. Pero ayaw mo dahil gusto mo mamuhay ng normal kasama si Song Shining.
Anong sinasabi niya? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't may gusto kay Song Shining? May gusto ka sa akin? Anong may gusto ako sa'yo? Hindi ba't ikaw yung may gusto sa akin? Kailan naman ako nakagusto sa'yo? Nung sinabi mo sa lola mo na ako ang asawa mo. Hinulat mo ang mga ayaw at gusto ko sa isang notebook. Hindi ba halata na gusto mo ako? Una, inamin ni Lola na gamali lang siya. Pangalawa, sinulat ko yun para mas gumaling pa ako sa trabaho. Hindi lang yung sa'yo sinulat ko. Sinulat ko din kina Mr. Wang, Mr. Za at Mr. Lee. Isa pa, hindi mo talaki ang gusto mo? Sinabi ko lang yun para iwasan mo ako. Gusto mo ba talagang iwasan kita? Gago ka ba? Lakas ng loob mong sabihin na ayaw mo sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Halata namang gusto mo ako. Ayaw mo lang umamin. Mr. Hu, kung ganon, gusto mo siya? Ako? Siyempre hindi ko siya gusto. Gusto ko yung mga gentle at considerate. Hindi naman siya ganong tipo na babae. Mr. Hu, ang napansin ko lang ay matagal mo na siyang gusto. Pero, may iba siyang gusto. Halata naman na gusto mo talaga si Song Shining. Ang ibig mong sabihin, ako ay may unrequited love kay Song Shining? Kapag pinagkalat mo to, sasakalin kita. Nagdala ko ng pagkain. Kumain ka muna. Hindi ba't isa to sa mga regalo na hinanda ko para kay madam nung araw na yon? May problema ka ba dito? Ang pangit ng taste ng asawa mo. Mukhang mumurahin lang yung bracelet mo. Mr. Hu, mamahalin ng bracelet na yan. Nung naganda ako ng regalo para sa asawa mo, isa to sa mga binigay mo sa kanya. Mr. Hu, hindi mo man lang alam kung anong binigay mo sa asawa mo? Oo nga naman, ang mga lalaki ay wala talagang pinagkaiba. Hoy! Mr. Hu, may problema ba? Anong sabi mo? Alam mo naman na may gusto ako kay Song Shining. Pero yung ginawa mo, binanggit mong regalo ko sa asawa ko. Paano na lang ang mararamdaman ni Song Shining? Pero kasunduan lang naman yung kasal nyo ni Madam. Di ba magdi-divorce din kayo? Pero hindi niya alam. Kung ganun, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi na kailangan. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Nga pala, birthday niya pala bukas. Maganda ka ng regalo para sa kanya. Yung mas maganda kaysa sa binigay na bracelet ng asawa niya. Opo. Teka lang. Wag na nga. Hindi ka pa naman marunong mamili. Ako na lang ang bibili. Anong ginawa niyo sa desk ko? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na birthday gift mo to na galing kay Mr. Hu? Nagyayabang na naman siya. May mga tao talaga na hindi nahiyang lumande. Naisahan niya nga si Anne at naging team leader. Ngayon, ito naman, tingin ko siyang dahilan kung bakit gusto ni Mr. Hu hiwalay ng asawa niya. Huy, Yushwan, bakit mo ba ginawa to? Magaling talaga kayo gumawa ng kwento. Bakit di niya ikwento kay Mr. Hu? Para alam nyo, ang mga regalong yan ay para kay Mrs. Hu. Wala kang kinalaman dyan. Magkikipag-divorce na si Mr. Hu kay Madam. Bakit niya naman ito bibili ng regalo? Nakonsensya siguro siya sa mga ginawa niya. Isipin nyo, pag naghiwalay sila ni Madam, siya na magiging boss natin. Hula ko. Posible kaya ni si Song siya na misteryosong asawa ni Mr. Hu? Imposible. Ano ba iniisip mo? Hindi ba kaya si Song siya sa kanya? Hello? Telepon to ng asawa ko. Bakit ka sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Ang boss ng pang tumaw ay kaboss si Song Shining. Sinet up ko si Song Shining at Mrs. Hu na magkita pero hindi tumating si Mrs. Hu. Maaaring si Song Shining at Mrs. Hu ay iisa lang. O sige. Gagawin ko ulit. Tingnan natin kung ikaw ba talaga si Mrs. Hu. Mr. Hu, bakit ka naglagay ng regalo sa desk ko? Kumusta? Mas maganda yun kaysa dun sa mamurahing bracelet na binigay sa'yo ng asawa mo. Lahat ng yun ay ako ang pumili at bumili.
Hindi ko yan kailangan. Kunin mo yan doon. Bakit naman? Hindi mo nagustuhan? Kung hindi mo nagustuhan, bibili ako ng iba. Ano ba't ang ginagawa mo? Gusto kita, Song Shining. Gusto mo din ba ako? Ang bango mo. Bigil kayo! Gusto niya ako? Siguro nga. Pero ayokong maging kabit na maninira ng buwan ng iba. Mr. Hu, may asawa ka na at ako din. Tandaan mo na't pareho tayo kinasal. Dapat iwasan natin ang isa't isa para naman dun sa mga regalo. Ibigay mo lang sa asawa mo. Nagbigay ka ng regalo sa kanya pero tinanggihan niya. Ganun nga. Sabi niya, bigay ko na lang sa'yo. Halatang nagsiselo siya. Sabihin mo sa kanya na kasunduan ng inyong kasal. Hindi ko alam kung paano ko ibigay sa kanya yung mga regalo. Kung gusto mo, pumunta ka na lang dito sa kumpanya. Pero madami ka nang binigay dati. Paano ko naman matatanggap yan ngayon? Isa pa, binili mo yan para sa kanya. Teka, ano ba yung ginagawa ni Mr. Hu ngayon? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ano din ang ginagawa mo? Ako? Sinunod ko lang ang gusto mo. Kausap ko ang asawa ko tungkol sa mga regalo. Umalis ka na. Nagkakainis ka talaga. Anong nangyari? Bakit bigla mo na lang pinatay ang tawag? Hindi Nakausap ko lang yung nagkakainis kong boss. Kapag magkausap tayo, lagi mo siyang nababanggit. Kung talagang ayaw mo sa kanya, dito ka na lang magtrabaho sa kumpanya ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya nagkakainis. Eh di, gusto mo siya? Siguro. Konti. Kung gusto natin ng mga taong ayaw sa atin. Mr. Ho, ang mga dahon sa fortune tree. Inubos na ni Song Shining. Patayin ko muna. May gagawin lang ako. Mr. Ho, ang fortune tree natin, napakamahal pa naman nun. Makakalbo na dahil kay Song Shining. Song Shining! Makikilala na din kita, Mrs. Hu. Makikilala ko na din kung sinong asawa ni Mr. Hu. Ikaw yun. Song Shining. Sabi mo in 7 days magdi-divorce na tayo, pero may 3 araw pa tayo. Ang excited mo naman. Nandito na ako sa sinasabi mong coffee shop. Dito na lang tayo mag-usap. Hello po. May nakita ka bang tao sa pinto? May babae sa labas na may katawag. Hindi yun ikaw. Ito ay... tuloy ito nung nakaraan. 3 araw mula ngayon, magkita tayo sa Shangyang Road. Papaliwanag ko lahat kay Lolo pagkatapos natin pumunta sa Civil Affairs Bureau para mag-apply ng divorce. Okay, magkita na lang tayo. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin.
Teka, nung nakaraan na pagkamaral akong kabit. Wag na nga lang. Hindi ko sinaabutan. Tatlong araw na lang at single na ako ulit. Neng, bakit po lola? Tanda mo yung lalaking bisita natin noon? Nasa baba siya. May kailangan ba siya sa'yo? Nasa baba si Mr. Who? Siya nga. Lola, bumalik ka muna sa kwarto mo. Titingnan ko sa baba. Ano ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Paano? Nakita ka ni Lola sa bintana. May kailangan ka ba sa akin? Song Shining, gusto kita. Alam kong gusto mo din ako. Bakit ba hindi tayo pwede? Kasi nga pareho na tayong kasal. Ayaw kong maging kabit na nananira ng buhay ng iba. Wala ka namang sinira. Kasunduan lang ang kasal namin. Makukuha ko ang mana ko kapag nagpakasal ako. Nakilala ko lang siya nung kumuha kami ng certificate. Na hindi ko nga matandaan kung anong itsura niya. Kasal sa kasunduan? Pareho sa akin? Bigyan mo ko ng 3 araw, okay? Makikipag-divorce na ako sa kanya. Teka lang, medyo naguguluhan pa ako. Kasunduan lang din ang kasal namin ng asawa ko. Kasunduan lang din naman ang kasal namin ng asawa ko. Ang pangalan mo dati ay Zhu Xiaoyan. Nagpalit ka ng pangalan? Nagpalit? Song Shining talagang pangalan ko. Pero ngayon, alam na natin na parehong kasunduan lang ang kasal natin. Maghintay tayo na ma-divorce tayo. Magsama na tayo. Ang tamis ng ngitian ni Mr. Hu ah. Anong kailangan mo? Yung pinaimbestigahan mo sa akin. Nalaman ko na kagagawa niyo ni Ana. Papuntahin mo siya dito. Opo. Mr. Hu, tinawag mo po ako. Ikaw naglason sa akin, di ba? Ha? Hindi ah. Hindi ako. Yung bro na si Song Shining. Siya nagsabi sa'yo, di ba? Pinapatawag kita dito hindi dahil para makinig sa paliwanag mo. Tanggal ka na. Ligpit mo ng mga gamit mo. Makakalis ka na. Mr. Hu, ilang taon na tayong magkasama. Ginawa kong lahat para sa'yo. Gusto kong si Song Shining ang parusaan mo. Hindi pa ba sapat na hindi kita sinisisi? O baka gusto mo sabihin ko pa to sa lahat? Nga pala, maganda ka ng abogado para bukas. Para mahanda natin ang divorce agreement. 2 araw na lang, divorce na ako. Mr. Hu, itutuloy mo ba talaga ang divorce? Magsasama na ba kayo ni Song Shining? Pareho kami nagkasal dahil sa kasunduan. Napag-usapan namin na ayusin namin kapag divorce na kami. Si Mr. Hu at ang asawa niya ay kinasal sa kasunduan, kaya pala di namin sila nagkikita magkasama. Ipigil ako magkasama si Mr. Hu at Song Shining. Anong ginagawa mo dito? Secretary Zhang, tulungan mo ako. Nagugulan ako bakit nagawa sa kanya ni Mr. Hu. Hindi kita matutulungan. Mabuti pa maging paaki ka na at umalis ka na dito. Ang yabang mo. Ikaw ang unang papalisin ko kapag nagkatuloy kami ni Mr. Hu. Ano yung kinuha mo? Ballpen lang to. Marriage certificate? Mr. Wala lang to. Marriage certificate yan ni Mr. Hu. Akin to. Sinungaling ka. Patingin ako. Bakit ko na ipapakita sa'yo? Personal to na gamit. Kung alam ni Mr. Hu na si Song Shining ang misis niya,
Hindi pwede. Hindi na dapat malaman. Ang weird lang na naghahanap siya ng Vulcan pero may red certificate na nakita niya. Ayaw niya pang ipakita sa akin. Anong ginagawa mo? Tinatakot mo naman ako. Nakakita si Ana ng marriage certificate. Sabi niya sa kanya daw to. Pero sa tingin ko ay sa'yo ata to. Malalaman mo kapag tinignan mo. Kaya nga. So, Shining? Anong ginagawa mo? Bakit wala tong laman? Song Shining, di ba sabi ko sa'yo na huwag mong gagalawin ang gamit ko? Akala ko kasi kay Master Ho yung certificate. Nasaan na naman yan? Dahil pagmamayari to ng kaibigan ko. Kayo walang naman. Paumanhin ng kamali ako. Akala niyo ba maiisahan niyo ako? Song Shining. Akin lang si Yuxuan. Hindi kayo pwedeng magsama. Sigurado makikita sila 2 araw mula ngayon para sa divorce. Malalaman na nila ang totoo. Miss Anne, nalaman ko na naghanap si Mr. Hu ng mapapangasawa. Ang pangalan niya ay Zhu Xiaoyan. Pero hindi niya alam na nawala ni Mr. Hu ang certificate. Ito ang picture ni Zhu Xiaoyan. Miss Anne, sapat na ba ito para sa'yo? Oh, ayan. Salamat, Miss Anne. Tawagan mo ako kapag may papatrabaho ka pa. Ikaw pala si Zhu Xiaoyan. Nandito na ako. Hihingi ako ng advance. Di rin ako tumatanggap ng mas mababa sa 1,000. May 1 million sa card na to. May ipapagawa ko sa'yo. Neng. Nag-ayos ka ata ngayon. Makikipag-date ka ba? Makikipag-divorce na po ako, Lola. Mabuti naman. Pagkatapos, dalhin mo ang boss mo dito. Gustong-gusto ko siya para sa'yo. Susubukan ko, baka pagabi ako na uwi. Mag-iingat ka ha. Song Shining? Song Shining? Asawa ko! Sino ka? Ako si Zhu Xiaoyan, asawa mo. Hindi ba't magkikita tayo dito ngayong araw? Siya ang asawa ni Mr. Hu. Bakit parang hindi ka kausap ko nun? Siguro din nagpa-plastic surgery ako konti. Ikaw yung kabit, diba? Naghihintay ka na mag-divorce kami ng asawa ko. Nakakahiya ka. Zhu Xiaoyan, pakiusap tumigil ka. Kasunduan lang ang kasal natin. 2 beses pa lang tayo nagkita. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Nagkakamali ka. Wala kami relasyon ng dalawa ni Mr. Hu. Nagkataon na nagkita kami dito. Kaya nga umalis ka na. Ang sakit mo sa mata. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Song Shining, Dito ka lang. ang pananalita at pag-iisip ay magkaiba sa kung paano kami nag-uusap sa tawag. Ikaw at ang kausap ko sa tawag, magkaiba kayong tao. Ikaw ba talaga si Zhu Xiaoyan? Ito ang ID ko. Pabago-bago talaga ako. Lalo na pag ikaw ang kausap ko. Bilisan mo at magdesisyon ka na agad.
Bakit hindi niya sinasagot? Diba dapat magkikita kami ngayon? Wala naman nangyari sa kanya, diba? Ano nangyari? Sinira mo ang phone ko. Sinira ko yan para hindi mo malaman ang totoo. Phone lang yan, nakakabili ka pa naman ulit. Tara, kumain muna tayo. Papaayos ko muna phone ko. Maayos ba to agad? Ibabalik ko po agad sa'yo kapag naayos ko na. Sige, nasa loob lang kami. Sige po. Huwag mo ayusin ang phone na yan. Narinig mo ba? Pakialamera. Sorry, the number you have dialed is unattended. Please try your call later. Bahala na. Ayoko nang maghintay. Ito ang divorce paper na hinanda ko. Simula ngayon, ang kasunduang kasal natin ay tapos na. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Zhu Xiaoyan! Ano ba talagang gusto mo? Hindi ako makikipag-divorce. Di ba napag-usapan na natin to? Bakit ngayon umaatras ka na? Di ba sabi mo may gusto ka na ding iba? Siyempre, nagsinungaling ako sa'yo. Pera lang gusto ko. Makikipag-divorce ka sa akin para makasama kayo ni Sung Shining? Hindi ako papayag. Walang divorce. Dahil di ako makukuha ng pera pa ganun. Bibigyan pa kita ng 10 milyon. Umayag ka lang. Kulang pa. Gusto ko ng 100 million. Hindi pwede. Madali mo lang makakuha ng 100 million sa kumpanya mo, hindi ba? Ikaw! Akala ko nung una matalino kang babae. Pero ngayon nakilala na kita. Napakawalang hiya mo pala. Sabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakikipag-divorce sa akin, kapag patuloy kang kakapit sa akin, wala kang makukuha sa akin ni piso. Anong problema? Lolo, nag-aaway ba kayo? Hindi po. Lolo, buti nandito ka na. Ako si Su Xiaoyan. Ako yung granddaughter-in-law. Magandang bata. Ang batang yan kasi ayaw kipakilala sa akin. Kakilala pa lang po natin, pero tingin ko po ang pogi niyo pa sa edad niyo. Sa'yo pala minana ni Yoshua ang kapugian niya. Magkamukha po kayo. Tama ka. Ang nagpalaki ng batang yan. Simula ng bata pa siya, kasama niya na ako. Ito, may 3 million dito. Kunin mo ang card na to, regalo ko sa'yo. Salamat, Lolo! Anong ginagawa mo? Para yon sa asawa mo. Lolo, hindi mo siya granddaughter-in-law. Makikipag-divorce ako sa kanya. Ano? Makikipag-divorce ka sa kanya? Hindi ako papayag sa divorce na yan. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay nakakabuti para sa'yo. Lolo, kaming dalawa'y walang ugnayan sa isa't isa. Tatapusin namin ngayon ang kasunduang kasal namin. Lolo, ayaw ko pang makipag-divorce. Matututo din siyang mahalin ako. Huwag kang pumayag. Huwag kang mag-alala. Hindi hayaan ni Lolo na mag-divorce kayo. Lolo, ang habol lang ng babaeng yan ay pera ko. Gusto mo malaman kung magkano ang gusto niyang hingin sa akin? 100 million. Ano? Lolo, huwag kang maniwala. Ayaw ko lang talang iwan niya ako. Sinungaling. Tama na. Ako pa rin ang masusunod dito. Walang magdi-divorce sa inyong dalawa. Lolo, masarap ang tsaa na to. Tikman mo. Ito po. Lolo, gusto kong makapasok sa Hulu. Pwede ba akong magtrabaho doon? Nang sa ganun, mapapalapit ako kay Yushwan. Para na rin masanay ako sa takbo ng kumpanya. Gusto ko rin tulungan si Yushwan. Magandang ideya. Tutol po ako. Anong sabi mong bata ka? Apo ko, pwede ka nang pumasok sa Who Group bukas. Salamat, Lolo. Naayos ko na po ang phone mo. Anong nangyari sa phone mo? Nasira kanina. Reset. Nawala sa loob ko ang phone. Ang sabi niya dito, nakaalis na siya. Kung ganon,